Andyan na. Si Clarence John Di Maano siguro yan, no? Ang Panginoong Jesucristo ay tao na ipinanganak ni Maria. Bakit siya ipinanganak kung Diyos siya? Di ba? Ayan, matindi ah. No? Maganda yung tanong ni pangalan nun? Clarence John. So, ang kanyang paniniwala, no, chinek ko kasi mga kapatid, nag-comment siya sa YouTube natin. At siya pala ay INC, no, mga kapatid. Iglesia ni Cristo na tatag ni Brother Felix Manalo na former Adventist, mga kapatid. So, sabi niya ay bakit si Jesus Christ niya ay tao na ipinanganak ni Maria. Bakit siya ipinanganak kung Diyos siya? Yung tanong niya, mga kapatid. So, sagutin natin. Ang Panginoong Jesus, kapatid na Clarence John, sumampalataya kami na siya ay Diyos. At dahil siya ay Diyos, mga kapatid, siya po ay nagkatawang tao. No? Dahil kung siya ay Diyos, bakit pa siya dadaan kay Maria, mga kapatid? Sabi niya, bakit ipapanganak pa naman kung siya ay Diyos? Kaya nga siya nagkatawang tao. Dahil kung ang Diyos ay diretso sa lupa na hindi dadaan sa pagkatawang tao, mamamatay ang tao. Tandaan po natin yan. Sa liwanag ng kalulatian ng ating Panginoon. Okay? Basahin muna natin ang Juan 1:1 para makita natin ang ating Panginoong Hesus bago siya nagkatawang tao ay siya po ay Diyos. Juan 1:1. Sabi diyan, nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos, mga kapatid. Sabihin natin, merong kausap ako diyan sa rooftop, isang diakono, ay hindi yan si Kristo ang verbo. Pero sa kanilang programa, may nakita ako ganitong bagong tipan, no? Ang salita ng buhay. Ginagamit nila ito, mga kapatid. Pero ang nakalagay sa Juan 1:1, mga kapatid, ito ilagay natin sa, wala pala sa screen. Sabi dito, sa pasimula pa'y naroon na si Kristong salita. Siya ay kasama ng Diyos at siya ay Diyos, mga kapatid. Ngayon sasabihin nila, mga kapatid, yung salitang Diyos dyan na verbo o salita, hindi yan si Kristo. O sabi dito ng salita ng buhay, si Kristo. At mga kapatid, ang sabi niya, sige, si Kristo. Kasi meron silang programa na si Kristo. Contradict, mga kapatid, inconsistent. Meron sila sinabi, yung salita dyan na at ang verbo ay Diyos, hindi talaga Diyos, kundi divine. Ayon doon sa kanilang salin na Moffat version yata yun, mga kapatid, o anong version yung na ginagamit nila, na and the word was divine. Pero kung ating titingnan, mga kapatid, no? Divine. Ang sabi dito sa Greek, mga kapatid, tingnan natin sa Greek. May pakita ba? Wala ba yung Greek dyan? Sabi dito, mga kapatid, en arche, en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Ito yung Greek version ng Juan 1:1 na kung saan sa last part, mga kapatid, hindi kasi natin may pakita sa screen, yung kai theos en hologos na maliwanag na binabanggit at Diyos ang logos o yung salita ay Diyos. Maliwanag, mga kapatid. Theos. Ibig sabihin, Diyos, mga kapatid. Itong salita ay Diyos na kasama ng tinatawag nating theon na tumutukoy sa Father. Ngayon, itong tinatawag nating kay Theos and Hologos, itong salita na Diyos, mga minamahal na mga kapatid, ay nagkatawang tao. Basahin natin ang Juan 1:14. Itaas lang natin, no? Sabi diyan, at nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Nakita natin, mga kapatid, yun anyang verbo ay nagkatawang tao. So ang tanong niya, ang Panginoong Yesus ay tao. At kung Diyos siya, ba't pa siya ipapanganak ni Maria? Mga kapatid, mga kapatid natin, lalo na yung nagtanong si Clarence John, ang Panginoong Hesus, naniwala kami na siya ay Diyos. At siya ay nagkatawang tao. Kung siya ay tao na noon pa man, ay hindi na siya magkatawang tao. Bakit ka pa magkakatawang tao kung ikaw ay dati ng tao? Di ba, mga kapatid? Napakaliwanag naman nun.
Kaya nga sa Greek, yung salitang mga kapatid na at ang salita o ang verbo ay nagkatawang tao, ang sabi dito mga kapatid ay kai hologos sark egeneto. Ayan, sarx egeneto. So ang sabi dito, yung salita na mga kapatid ay nagkatawang tao, no? Yung sarx flesh. Again ito, galing sa salitang genomai mga kapatid, to become flesh, nagkaroon ng laman, nagkatawang tao mga kapatid, para siya makita. Kaya nga, pagdating sa Filipos na ating binasa kagabi, Filipos 2:5 hanggang 8, nakita natin yung kanyang pagiging kapantay sa Diyos ay iniwan niya at siya ay naging tinatawag natin mga minamahal na mga kapatid, nag-anyo ng alipin, mga minamahal, at ang sabi diyan ay nakitulad sa mga tao. Ba't ka pa makikitulad kung hindi ka dating katulad? Di ba? O kung ikay dati ng tao. Di ba mga kapatid? Basahin mo na lang natin. Filipos 2:6 hanggang 7. Okay? Ano po ang sabi diyan mga kapatid? Na siya bagamat nasa anyong Diyos, morphe, no? Form of God, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kita nyo? Pagkapantay sa Diyos. Verse 7, kundi bagkos hinubad niya ito, he emptied himself at dagan yung alipin na nakitulad sa mga tao. O kita ninyo mga kapatid, siya dyan sa bagay na yun, sa verse 8, as verse 7, ay nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Bakit siya makikitulad sa mga tao kung dati na siyang katulad ng tao? O, di ba? Diyan po ay hindi po naunawaan ng ating mga kaibigan at mga kaibigan sa pananampalataya, no? Lalo na yung mga hindi naniwala sa pagiging divine o pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, kung ating titingnan sa verse 8, ano nakalagay sa verse 8 atidan? Sabi diyan, at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, o kita ninyo ha, nasumpungan sa anyong tao in the form of man, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. Kaya pala hindi niya inaring nakapantay ang kanyang pagkadyusama, sapagkat ang sabi dito, nung siya nagkatawang tao, nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa cross, mga kapatid. Nakita natin ang ating Panginoong Jesucristo, yung rank niya of being God, equal with God, no? Of being God, equal with the Father, ay kanyang iniwan, he emptied himself, mga kapatid, para siya'y he took, no, the form of a servant, mga kapatid. Okay? At ang sabi rito, siya ay nagpakababa, he humbled himself at naging masunurin. Ang ating Panginoong Hesus, hindi ba tayo nahiya mga kapatid? Ang ating Panginoong Hesukristo, kaya niya magpakababa at naging masunurin. Tayo, pag nakarinig tayo ng panlilibak, mga salitang hindi maganda, aba, yung iyong dugo na 70, aabot ng 160 dahil kahit anemic ka, high blood ka, pag nakarinig ka, ganon ka-pride ang mga tao. Ganon ang mga tao. Ayaw niya natatapakan siya, ayaw niya ng ganito mga kapatid. Pero ang ating Panginoong Hesus, sabi niya, no, nasa form siya, hindi niya inaring kapantay ang Diyos dahil nagpakababa siya. Ito'y hindi manawa ng ating mga kaibigan. Kaya nga, sa Galatia mga kapatid, no, Galatia 4:4, mayroong binabanggit dyan na napakaganda para maunawaan pagka napanood ito ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. No? Galatia 4:4. Ang wika riyan mga kapatid, datapwat nang dumating ang kapanahunan, yung pong fullness of time, ay isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Nakita ninyo? Kaya pala, ang ating Panginoong Hesus ay ipinanganak ni Maria dahil nakatakda talaga mga kapatid. Dahil siya tutubos sa mga tao. Nung dumating na in the fullness of time, God sent forth His Son. Yung kanyang anak, ipinanganak sa isang babae. Ang dapat tutulan nila kung ipinanganak si Jesus sa isang lalaki. Walang ganun Ipinanganak ng isang babae mga kapatid. At nakita naman natin, maging sa prophecy ni Prophet Isaiah sa 7:14 ng Isaiah mga kapatid, no? Sa Isaiah 7:14, aba nakikita natin doon. Basahin nga natin, atidan. Ang sabi diyan mga minamahal, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Yung salitang Emmanuel, mga kapatid, ibig sabihin, God is with us. O God with us, mga kapatid. Ang Diyos ay sumasad o kasama natin.
mga minamahal. At ito po ay natupad nung ang ating Panginoong Hesus ay panganak. Mateo 1:21 hanggang 23, mga kapatid. No? Basahin nyo na lang sa inyong Biblia. No? Na ipinakikita roon, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya nga, kung si Kristo ay dati ng tao, hindi na siya magkakatawang tao. Dati ng tao mga kapatid. Hindi na siya mag-anyong alipin kung dati na siyang tao o makitulad sa tao kung siya dating tao na mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, sa Hebreo 10:5, sa Easy to Read version, mga kapatid, ang sabi dito, so when Christ came into the world, di ba? Sabi diyan, nung si Kristo pumasok sa sanlibutan, He said, you don't want sacrifices and offerings, but you have prepared the body for me. Kita niyo, mga kapatid, ang sabi diyan, mga kapatid, pwede niyo rin basahin sa ang Biblia, mga kapatid. Pagpasok ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi, mga hain na tandog ay hindi mo nais, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawang laman, mga minamahal na mga kapatid. Dito, nakikita natin ang liwanag, mga kapatid ko, na talagang yung Panginoong Hesus natin, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Alam nyo, mayroon silang version na ginagamit, no? Ibubulgar na natin. Mayroon silang version na ginagamit na New Filipino version. Yung New Filipino version nila na Bible na ginagamit sa kanilang programa, mga kapatid, ay ang salin sa 1 Timoteo 3:16, nakalagay doon, ang Diyos ay nagkatawang tao. Sino ba yung Diyos na yun nagkatawang tao? Ayon sa ibang salin, ang Panginoong Hesukristo. Hindi naman ang Ama ang nagkatawang tao. Hindi rin ang Espiritu Santo, kundi ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya nga sa King James Version, ilagay nga natin yung 1 Timothy 3:16, meron tayong ganitong mababasa, mga minamahal. Ang sabi diyan, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in flesh or in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached unto the Gentiles, and believed on in the world, received up into glory, mga kapatid. Nakita natin, wala niyang pagtatalo, dakila yung hiwaga, mga kapatid. Ang sabi rito, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Theos ephanerote, mga kapatid, no? Ephanerote. Nakita natin, and sarke. Nakita ninyo, mga kapatid, ang Diyos nahayag sa laman. Theos ephanerote and sarke, mga kapatid. Nahayag sa laman. Napakaliwanag yung salitang God, Theos. Kaya tama, no? Nahayag sa laman. At yung nakalagay dyan na ephanerote, mga kapatid, yung manifest, nahayag, na-revealed, mga kapatid, sa katawang tao, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga sa Colosas 2:9, mga kapatid, nakalagay dyan sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, no? Sabi niya, no? Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman, mga minamahal na mga kapatid. Di ba nakita ninyo? Nandiyan pa rin sa kanya present, hindi lang mga kapatid, maunawa ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Kasi ang wika nila, maraming kontra sa Biblia. Kung si Jesus ay tao, kung si Jesus ay Diyos, mali, walang kontra dyan. Ang Panginoong Jesus, before He incarnated as a human being, siya ay Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Huwag po tayong malito dyan. Kaya nga, ang dumating, mga kapatid, yung dumating, sabi doon, mga kapatid, sa Isaiah 25:9, pakinggan natin. Sabi diyan, mga kapatid. Sabi diyan, no? At sasabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinintay siya, tayo matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Sino ba yung hinintay at sino ba yung nagliligtas? O di ba ang ating Panginoong Hesukristo? Ang tawag diyan, Diyos. Kaya sa Tito 2:13, mga kapatid, ang sabi doon, mapalad na pag-asa sa pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ang liwanag ng Biblia, bakit kailangang
palabuin, mga kapatid. Kaya hindi paliwanag pag nagpapaliwanag sila, hindi paliwanag eh. Palabo, mga kapatid, no? Palabo. Kaya diyan nakikita natin, mga kapatid, o kapatid na Clarence John Di Maano, no? Nakita natin sa Greek version, no, sa Greek, no? Sa Tagalog, sa English, maliwanag po 'yan. Ang Diyos nagkatawang tao. Ang Panginoong Hesus yun, nagkatawang tao. Yun siya yung verbo, mga minamahal na mga kapatid. Okay, yan po ang sagot natin.